Okay, update natin ng BTC, no? Medyo matagal-tagal na tayo hindi nakapag-update. Sinisingit ko lang to sa trabaho ko, so baka ano, no, baka mag-lag rin to kasi dami kong nakabukas sa projects. At meron tayong ano, no, meron akong drawing dito na siguro mga last 5 days ago pa to, na some sort of projection ko in case maging bull market na matindi. So, kaya isa rin sa mga rason kung bakit medyo hindi ko masyado tinitignan ang market sa ngayon kasi may expect ko, no. So, last update natin, nakaabot tayo ng 52k area dito sa mga, ito no, 5 days ago ba to? Double check, ito ang 1, 2, 3, 4, 5, o baka dito yung 1, 2, 3, 4, 5. So basically dito sa mga area ito yung last update natin daw. Mga pagkatapos lang ng Valentine's or baka Valentine's Day ata yun. So ina-expect ko kasi either magkakaroon tayo ng consolidation dito. Consolidation kasi malaking ano to, no, malaking resistance to sa ngayon of some sort. Hindi naman siya todong malakas na type of resistance pero dapat may some sort of ano to. Ito, meron tayo ditong wick up or basically dito sa level na to. Meron din tayo dito, meron din tayo sa mga wick down. So makikita natin breakout, mga retest, pump, then isa na namang push down, bounce, then breakdown. No? Makikita natin kung saan ang start ng some sort of hindi natin masasabing confirmation to ng bear market, more like ano tawag dito, pinaka-start ng bear market, no, yung semi-confirmation ng bear market. So basically dito, no, after natin mag-dump, retest, then sunod-sunod na ang dump. So dito medyo critical level din to, no? Meron tayong critical level rin dito na break, no? Na break natin ngayon, ang kakalabasan magdadalawang isip yan kung gusto niya ba i-revisit ang 48k area, kung i-revisit niya ba kung mag-aano ba, kung magbe-breakdown ba or magkakaroon ba tayo ng breakout, no? So aabang tayo diyan, no, sa mga levels na to, itong area to, no. So dito sa bandang 50k hanggang basically 50k area to, no, kasi psychological level ang 50k at ang 52,500 umabot ata tayo 53k ba? Umabot ba? Mag 53k pala tayo, no. So mukhang meron tong ano, no, bear swing failure. Meron, okay. So sa nakikita natin, meron tayong bear swing failure dito. So hindi natin napag-usapan to kasi hindi pa natin nakikita tong chart na to or masyadong late yung update natin. So meron tayong ano, no, drawingin natin ng parallel channel. Parallel channel. Baka dito lang to, no, baka dito. Yan. Actually baka ano kaya pinakatama dito? Ganito. At kung makikita natin ang volume nito, dapat okay. So mukhang eto, no. So etong breakdown na to sa ranging move na to, mababa ang volume, no. Mababa ang volume nito kumpara dito sa start ng pagbagsak or dito sa mga dump na to, no. So pabagsak ang volume, may expect natin dito may fake breakdown dito. Okay? So bumalik siya paloob, no, retest, then pump ulit, then babagsak ulit, then mag-wick up, take ng liquidity, then most likely isang mega dump, no. Nagkaroon tayo ng mega dump dito, nag-retest na naman ng ano ng higher ano tawag dito sa resistance natin, then may potential tayo, may breakdown, ha. So sakto pala tong update ko, no, baka magkaroon tayo ng continuation to the downside dito kasi makikita natin ang volume nito pataas. Okay, pataas yung pag-dump nito, ha. So etong susunod na candle na to, hindi natin sure kung anong mangyayari, pero kapag nagkaroon to ng break above ulit at nag-close above, possible na hindi tayo magbe-breakdown, okay, or hindi tayo mag-continue to the downside. Pero sa ngayon, ha, since maaga pa, no, 8:56 PM pa lang at kaka-start pa lang ng 4-hour candle na to, hindi pa natin masasabi, pero nagbibigay na to ng hint ng ng some sort of retest, okay, pero hindi pa tayo naglo-lower low dito, okay, hindi pa tayo nag-lower low, diba? Double check lang natin, ha. Parang retest pa lang to, no, parang retest pa lang. So dito may some sort of break na dito sa ilalim ng channel natin. So with decently high volume, no, tapos pataas pa ang volume, so medyo mukhang ito yung start ng pahinga ni BTC.
Ayun ang nakikita ko sa ngayon. Possible, pero hindi pa natin masasabi. So hindi ko masyado binabantay ng market. So dalawang rason, no, dalawang rason. Meron kasi tayong kung bullish tayo, makaka-expect dapat tayo sa mga incoming days. May pahinga dapat si BTC, no. So napag-usapan natin dito sa mga area to na sa nung 5 days ago na once na ma-reach natin tong area to, makaka-expect ako ng some sort of rejection, pero hindi exactly baka malakas hindi malakas rejection, pwedeng pwedeng consolidation lang sa loob, no? Or kung mag-aaroon man tayo ng malakas na rejection, baka mga susunod na araw pa, no? So hindi pa tayo nakakita hanggang ngayon ng malakas na rejection. Pero may expect ko ito ang gagawin niyang klaseng move. Baka mag-revisit tayo ng 40k or baka 45k, no? So itong area to, no? Meron tayong maliit na range dito, yan. At dito sa area to, no? So ito ang most likely na susundan niyang galaw kung magdadump tayo, no? Or kung magpapahinga si BTC. So sa impulse wave theory, kapag meron tayo mga flat correction na ganito, ABC correction sa number 2, ang i-expect natin sa susunod na correction hindi na flat correction, mababa na yung probability nun. So ano pa ba yung mga iba pang klaseng correction? So meron tayong zigzag correction. At meron tayong mga yun na lang yun, no? Kasi hindi na pwede yung gantong klaseng correction. Flat correction pa rin to kahit expanded flat correction siya. Nakalimutan. Or kung running flat correction, bawal, di naman bawal, more like mababa na ang probability na sa sideways correction to. Okay? Medyo mababa ang probability. Most likely ang itsura niyan parang ganito dapat. Zigzag dapat ang susunod na type of correction. So, tignan natin kung tama ba yung sinasabi ko. Tignan natin meron tayong ano bang maganda? Anong cycle ba pwede? So, dito siguro. Kaso to, no? Zigzag to, no? Oo, zigzag to. So, pero ang problema kasi dito, okay, so tignan natin meron tayo dito sa meron tayong 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Mapapansin natin dito, meron tayong parang ABCDE type of correction nata dito. O baka ABC lang to, no? Meron tayong A wave, B wave, C wave na mukhang zigzag correction. So sa loob ng A, meron tayong leading diagonal na 5 waves, B 3 waves, at C most likely 5 waves to. Okay? Tama, 5 waves to, no? So meron tayo dito 1, 2, more like, tama, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 na leading diagonal. So ganito ang itsura ba? Ganyan, no? Ganyan. Then ganyan na 5 waves. Magkakaroon tayo ng some sort of break para sa B wave. So alisin ko na to, yan. Most likely 3 waves lang to. Ano yung pinaka-low nya? Ito yung pinaka-low nya. So meron tayong A, B, C, or baka ganito pa yung ABC nyan. Baka ganito na, no? Basta ABC. Then dito may 5 waves sa C. Meron tayong 1, 2, 3. Makikita natin meron tayong some sort of bounce. Then C wave, no? Dito sa yan. So meron tayong 5 wave constant. So mapapansin natin meron tayong zigzag dito, no? Zigzag. Dito sa susunod meron tayong 4. Ang problema dito sa 4, mukha tong ito, no? Ano mapapansin natin dito? Mukha tong triangle wave or some sort of expanding wedge. Sabihin natin parang ganyan, no? So ABCD ito mapapansin. Kasi mapapansin natin mukha tong 5 waves, no? Mukhang 5 waves. Pero bawal yun. Bawal ang 5 waves sa ABC correction. Na kapag magko-correct tayo, bawal ang 5 waves. Ibig sabihin, ang only way lang na maging corrective move ang 5 waves triangle wave. At makakabuo dapat tayo ng some sort of itsurang triangle ito. Itsurang triangle to. Yan, basta kung i-extend natin ito makakabuo, mag-i-intersect tong dalawang linyang to at magiging triangle yun. Okay? So ang itsura niyan ganito. Meron tayong ABCDE, meron tayong A,
B, C, D, E, pump. Okay? So, iba na ang type of correction dito imbes na ABC. So, ito ABC, ito ABCDE na type of correction. So, dito, kung meron tayong flat correction, ABC, most likely, ang galaw nito, ito tatlong waves, most likely, pwedeng, ABCDE, na pababa, na 5 waves, at baka doon tayo magkamali na, or baka bearish pa, no? Masasabi natin. So, kaya nilalapag ko tong, tong potential move na to kasi pwedeng ABCDE na type of correction to, or possible zigzag correction lang na ganito, no, na ABC lang na ganyan. Yan, okay? Possible na mangyari na. So kung magkakaroon man tayong correction, hindi tayo makaka-expect ng ganitong klaseng correction. Napakababa ng probability. Okay? So tingnan natin, last one kung meron pa tayong makikita. Ito mas madali ito, no? Ito madaling mahanap. So meron tayo dito sa cycle na to 1, 2, 3, 4, 5. Mapapansin na natin kung ano yung itsura nito, no? So number 2, ABC correction lang to. So meron tayong A wave, B wave, C wave. Zigzag correction to. Makikita natin, zigzag correction. Makikita yung itsura ng ABC correction natin, zigzag. Okay? Dito, makikita ba natin may zigzag correction? Hindi. Makikita natin triangle wave. Triangle wave ulit, no? Baka triangle wave talaga ang gagawin na nung itong part na to. Ito, no, baka maging nasa na yun? Ito, no, baka maging triangle wave din to. Hindi natin sure. Pero dito, triangle wave naman. So hindi pwedeng umulit, most likely actually pwede, pero napakababa ng probability na umuulit ang type of correction na ganun. Okay? Wala pa akong nakitang chart na umuulit yung type of correction sa 5 waves na ganun. So ganun din, A, B, C, D, E lang to, no? A, B, C, D, E, pump. Okay? So expect natin dito sa number 4 kung magkakaroon ng correction, since meron tayong ditong flat correction, pwedeng A, B, C, D, E or zigzag correction dapat to. Okay? So ano pa bang pag-uusapan natin na distract tuloy ako. So ito yung yung potential charting ko kung magiging bullish tayo, no? Na baka mag-retest tayo ng mga area ng 30K. Kaso matagal pa to. So babalik na tayo doon sa pinaka-rason ko kung bakit hindi ako masyado nagbabasa ng charts. So isa to, no? Isa to. Kasi ang push up nito most likely hindi na ganong kalakasan. So medyo late ang kakalabasan na niyan na anong tawag dito, na kung magdulong tayo medyo late na kalabasan na. So most likely dito pa ako magdulong or dito pa sa mga area to kung dito lang tayo magpo-push down. Pero expect natin baka zigzag correction ang gawin niya. Mas malalim yan kaysa dito sa mga gantong klaseng correction. So ang expect ko mga banda dito pa na baka maka-retest tayo ng mga 40K. Kung bullish kung bullish. Mas mataas ang probability na bullish sa ngayon ang masasabi ko. At after doon, potentially isa pang pump. Okay? Isa pang pump At most likely, double check natin saan kaya pwede ito dito na banda sa mga 60K or 50. Ito, no? Lagay natin na horizontal ray. Banda dito. No? Ito na ang susunod. So medyo mataas tong fifth wave ko. Kung titignan natin sa fibs to, so teka lang hindi pala natin makikita to sa fibs, no, kasi wala pa tayong fourth wave na ang problema. So dapat ang fibs nito 2, 3, 4. Kaso wala pa tayong number 4. Paano pwede bang ma-measure ang number 5 nang walang number 4? Teka lang Hindi rin pwede yung 1 plus 3. Wala rin kasi tayong 4, no? So di pa natin ma-measure tong number 5 pala, no? So erase muna. Wag muna natin pag-isipan ko anong target na itong fifth wave, kasi ang pinakaunang iisipin natin anong target ng fourth wave. So ganun lang yon. Ang pinaka-target ng fourth wave 236 hanggang 382. Kung ito na ang top, exactly doon, no? Exactly doon pa rin. 236 dito sa puting linya konto at 382 dito sa ilalim na linyang to, no? So adudod lang naman yung yung targets natin, no? Etong box na to. Okay?
kung magkakaroon tayo ng fourth wave, no? At kung ganun talaga ang fibs, no? At ito na yung top. Okay? So, basically, local top. May expect natin tong box na to magkakaroon ng or retest or pwede natin masabi revisit. Okay? So, tignan natin ang RSI saglit. Actually, yung babalik lang tayo doon sa dalawang rason ko. So, isang rason na yun, ha? Isang rason medyo wala tayong gagawin dito maliban lang sa short. Okay? Maliban lang sa short. No, kaso medyo mahirap pasukan ng short to sa gantong klaseng trend, no? Na malakas yung push up. Pwede pa kasi mag-higher targets pa na onti yan. Okay? So medyo mahirap excuse me, pumasok ng short dito sa mga area to. No? Pero ganoon din na meron tayong napakaliit na excuse me, nasisinok ako. Meron tayong maliit na range dito na pwede natin pagkuhanan ng trading idea. Ito lang, no, ang trading idea kung andito tayo, short, kung andito tayo, long. Kaso yun nga sabi ko do sa intro natin, no, medyo mataas yung volume ng breakdown nito, pero hindi pa tayo basically 100% nakapag-breakdown kasi ang pinaka-target nito ito. Pero sa loob nito, breakdown to kasi high volume to, no? High volume. Okay? So, kailangan natin mag-ingat. Hindi natin sure kung tutuloy ba to. Ito, nagpapampa naman siya, no? So, pwedeng nasalo tayo dito. Okay? Pwedeng nasalo tayo dyan, kasi hindi pa tayo nagbe-breakdown below dyan. Okay? So, yung next kong rason kung bakit hindi ako nagte-trade dito, actually, wala akong pera ngayon sa Binance. Nakalabas ang pera ko sa Binance. Bakit? Kung natatandaan nyo, nung December, nung 2023, meron tayong issue sa Binance na possibly baka maban ng Binance sa Pilipinas, no? Hindi natin sure yun kung magkakatotoo yun, no? At binigyan tayo ng time limit ng SEC, PHSEC, na ilabas yun yung mga pera sa, or basically crypto, no? I-withdraw ang crypto into fiat. Kasi may possibility na maban ang Binance sa Pilipinas. So, just in case lang, naglabas ako, okay? At hindi mo na ako mag-trade kasi mahirap na kapag andun yung pera mo at biglang nagkatotoo ng mababan talaga ang Binance. So, paano natin ma-withdraw yun? Sabihin natin kahit may VPN pa, paano kaya pag sabihin natin meron tayong some sort of ano ba tawag dito, yung magsasend ng text ba or parang code na confirmation, pwede bang ma-VPN lang yon? Hindi natin sure, no? Paano tayo makakapag-withdraw ng VPN lang? Kung VPN lang, pwede pa tayo siguro makapag-trade. Mabubuksan pa natin ang Binance. Pero ang potential magiging problema nun, paano mag-withdraw? Okay? So, ayun lang yan, no? Nag-iingat lang ako, no? In case ma-trap yung pera ko dito sa loob ng Binance at baka biglang maban si Binance, no? At 3 months yun, no? 3 months. So, nag-start yung parang news December ng bandang magki-Christmas at 3 months. So, nasa around di Christmas, no? Nasa around 3 months na tayo or baka 2.5 months na tayo. So, siguro baka 2 weeks na lang or baka 3 weeks pa, no? Kaya medyo nag-iingat ako kasi baka sa end ng February baka mag-start bigla yung pagban ng Binance or sa mid-March pa, no? Mahirap kapag gusto mo mag-trade tapos mapipilitan kang ilabas yung pera mo ng pagalaw pa lang yung market, no? Tapos gagahol ka sa withdraw. Medyo mahirap 'yun. Okay, so ayun ang dalawang rason kung bakit medyo hindi ko binabantayan to. Sakto naman to, no? Sakto naman to. O ganito ang projection. Kung ganito ang projection, marami pang oras. Marami pang oras to most likely. Then isa pa na push up, then marami pang oras to. Then isa pa. Okay, kung bullish, no? So ang mga opportunity dito ngayon, potentially ngayon dito sa mga area to at sa mga susunod pang araw or weeks to, yan dito sa mga area to at susunod pang araw or weeks pa to. Medyo ito mahaba to, itong ABC correction na to. Kasi ang nire-retrace niyan itong buong to. Okay, itong buong to.
So ang pinaka-target niyan 0.5 para sa second wave. Kung mas malala, dito tayo sa mga 25k. Okay? Pero most likely dito dapat tayo magba-bounce kung medyo bullish kung medyo mas bullish tayo sa bandang 31. Ito no, 31k no. Yung pinaka invalidation target natin sa impulse wave theory, no. So magtataka kayo, bakit lalagpas tayo ng 31k? Bakit pwede to maging bullish? So sa impulse wave theory, kapag nakabuo na ng 5 waves, pwede kang actually basta nakabuo na ng 5 waves, kasi ito na yung first wave. Meron tayong second wave na kasunod, at walang rule na hindi tayo pwedeng bumagsak below dun sa first wave na to, kasi ibang bilang to, buong bilang kasi to, no. So ibig sabihin ganito, nag-aaroon lang ng invalidation kapag meron tayong 1, 2, 3. Pag hindi pa buo to, no, pag hindi pa buo yung 5 waves, pag bumalik tayo dito pa lang nang hindi pa nabubuo ang 5th wave, nang hindi pa nabubuo, invalidated to. Okay? Then expect natin meron pang bear market dyan na malaki. Okay? Pero ngayon, basta ma-hold tong mga area to, itong box na to, expect natin bullish pa. Okay? At may 5 waves tayo. Napiyok ako. May 5 waves tayo. Sorry. So, etong susunod na ABC na to, okay lang na lumalim yan. Pwede mag-retest hanggang dito yan. Pero hindi pwede yan mag-lower low. Okay? Ibig sabihin, once na-complete natin tong 5 waves, confirmed na natin na etong mga dump na itong gagawin na to, na maximum siguro mga around dito lang. Maximum yan, Hindi meaning na bagdadam tayo na matindi dito bear market, hindi bull market na yun. Bull market to. Yan, kasi third wave matindi yan. Okay? Puro opportunity tong dadating na to, itong mga dump na to, okay? So lahat ng mga bagsak natin dito after natin ng fifth wave na to, lahat ng bagsak na to, mga opportunity para bumili. Okay? So yun lang gusto ko i-point out na hindi na tayo maglo-lower low kapag nakabuo tayo ng 5 waves. Okay? Sa ngayon may some sort of confirmation na tayo. Medyo malaki yung indication na may confirmation tayo na bull market dito sa third wave. Pero may mga times sa biglang yung fourth wave lumalalim ng mas malalim dito sa one wave. Iingat lang. So eto dapat mag-hold to. Okay? Dapat mag-hold to para masabi natin bullish tayo na matindi. Okay? Then pwedeng lumalim to ng dump ng matindi, then lahat yan pwedeng pasukan, or actually depende kung anong levels nyo gusto pasukan yun, no? Pero isa to sa mga itong C wave na to, itong 30k 31k na to, isa sa mga starting point ng pwedeng pasukan, no? So dito most likely hindi magandang pasukan unless swing trader lang kayo, yung mga tipong weeks, mga siguro 1 week, 2 weeks, 3 weeks lang kayo mag-hodl para ibenta to, then magdadump to most likely. Okay? So ano bang gusto ko sabihin? Parang nakalimutan ko na, medyo inaantok na ako, no? Inaayos ko kasi sleeping schedule ko dahil sa napakaraming trabaho. Ngayon pala ako nakapag-ayos ng sleeping schedule. Ganito na to, no, ang alabasan. Sa bearish, medyo wala tayo sa bearish, which is good news, no? Ang pinaka-bearish lang natin dito, ito yung pinaka-bearish natin. Ito na. At medyo medyo ma-expect ko mag-hold dapat to, no, kung kahit bearish pa tayo dito. Only way na hindi pa tayo bullish talagang i-prove tayo ng market na wrong at balikan tong 31k agad. Okay? Kapag binalikan agad to, meron pa rin bear market ang kakalabasan. So kakalabasan sad days pa rin, no? Pero yun nga, bullish to, lalo na break natin to kasi isa to sa mga key level. Pero yun nga, meron pa tayo kasi isa pang some sort of range of resistance etong box na to, no? So ito na yung ito yung isa sa mga kailangan din natin i-break, no, bago natin pag-usapan ng ATH. So etong area to, at ang susunod etong 58 hanggang 60k, then ATH na agad. Okay? So ganun lang ang kailangan nating abangan. So good news ang natin. Good news ang
update natin, walang masyadong bearish maliban na lang sa correction. So kung magiging bearish man tayo, correction lang to most likely. Unless yun nga, pag lower low tayo dito, pag nag lower at low tayo dyan, ang sunod na target agad yan ito. Okay? So pag nag lower low tayo dyan, itong sunod na target, ganun din, ito na yung susunod na target kapag nag break na naman tayo. So hindi natin may expect na ganun ang gagawin, pero may possibility pa rin yun, hindi natin masasabi. Pero ang probability natin mas mataas towards bullish. Sorry. So kailangan natin bantayan to, no? At meron tayong mga bearish divergence na panibago, no? Nag-curve down tayo. Ito, curve down, which is mapapansin din natin. Actually, burahin lang natin lahat to, no? Hindi natin kailangan lahat ng drawing na yan. Mapapansin natin, meron tayong bearish divergence dito nung una, nag-play out. So, maliit lang yung maliit lang yung dinap. Akala ko actually mag-aabot tayo ng 30 RSI. So, kaya ine-expect ko mga bandang 35k pa ata tayo. Yan, at least. At hindi tayo umabot, no, kasi hindi tayo nag 30 RSI. At doon pa lang magkakaroon ng decision point kung magbabounce ba siya or magbe-breakdown pa ng 30 RSI, at doon papasok yung bearish ang tawag dito, bearish case natin na matindi na baka mag 31k, no? Pero ang aga niya na nag-bounce, no? Isa rin kasi key level tong 38k. Okay? Key level tong area to. So napag-usapan natin yan. Meron tayo sa 38k, meron tayo dito sa some sort of 35k, then meron tayo dito sa 33,500 area o 33k. At dito lang siya nag-bounce, which is bullish. Okay? So ang pinaka-expect ko dapat dito, kung babagsak mga dito pa dapat actually, no? Pero hindi nangyari. Okay lang. So ang sumunod na gagawin nito, since nakakabuo tayo dito ng some sort of 5 waves, nakakabuo tayo ng maliit na 5 waves dito. Baka ganito to, no? Leading diagonal ata to. 1, 2. Hindi, malabo ng third wave to, no? So ito na yung third wave dapat. 3, 4, 5. Kalabasan. Tignan natin ang volume saglit. Ito yung highest volume. So dati ito yung third wave natin, at medyo nagtataka tayo. Parang ganito ang itsura. Medyo nagtataka tayo, yung volume ng third wave medyo mahina. Okay? So na-confirm natin na hindi yan ang third wave nung nakita natin to. Okay? Yan. Meron tayong higher volume sa push-up na to. So ang kakalabasan, etong third wave at fifth wave actually banda pa dito, no? Hindi pa pala to bearish divergence, no? So higher high, lower high, higher high. Isang high at higher high, isang high at higher high. So wala tayong bearish divergence, pero meron tayong problema diyan. Etong push up na to, na medyo may some sort of bearish divergence tayo dito. So etong etong galaw dito, mula dito hanggang diyan, pwede pa rin tayo makagawa ng some sort of bearish divergence diyan. Okay? Pero hindi natin madalas nakikita yan, especially sa impulse wave theory. Pero titignan natin, dito sa part na to. Tingnan natin, kaso ito yung third wave, no? Ito yung fifth wave. Meron tayong dito, ending diagonal. Ending diagonal to, 1, 2, 3, 4, 5, then dump. At ito yung bearish divergence yan. So hindi pa pala tayo nakakita ng ganong klaseng ganong klaseng divergence, bearish divergence. So hindi pa tayo nakikita ng ganto, no? So medyo bago to. Tignan natin siguro kapag weekly. Okay. Sa weekly pala natin makikita. Sorry. Okay, so may possibility, no? Pwede kasi natin ilapag tong third wave dito, or basically dito sa mga area to. At pwede natin masabing third wave pa rin siya. So meron tayo sa weekly na bearish divergence. Meron tayo sa weekly bearish divergence. First time tayo medyo nakapag-print ng bearish divergence. Besides na lang siguro
Oh, besides lang siguro dito, no? So meron tayong maliit na bearish divergence dito. Ito, maliit na bearish divergence dito. At nag-play out naman, no? Nag-play out naman. Nag-higher high pa na konti, then nag-play out yung bearish divergence. Nag-play out yung bearish divergence. Okay? So meron tayong kailangan pag-ingatan dito. Nakakita tayo ng mas bigger bearish divergence. Bigger bearish divergence. Okay? So doon papasok yung ano, no, yung potential na correction. Okay? Potential na correction na aabot tayo siguro mga bandang 40k. Hindi natin sure kung saan banda. Pero expect natin kailangan magpahinga na BTC kasi sa RSI natin, no, overbought tayo kahit weekly, no. Napakaraming space neto. Napakaraming space neto para mag-dump. Pero may expect ko medyo mabagal na dump to kung bullish tayo. Okay? Mabagal na dump to. Okay, so ili siguro update natin. Tignan natin ang S&P 500. Bumagsak si S&P 500. Sa last kita natin nasa 5k siya. Okay, so medyo bumagsak, okay lang. Expect ko rin dito, no, dito banda yung B wave kung ganto klase ang ano, ang push up niya, or possibly dito na ang fifth wave. Baka dito ang fifth wave, no? Ito, baka dito pa yung fifth wave, hindi natin masasabi. At baka itong galaw na to ay part pa lang ng ano, ng pagbuo ng 5 waves, hindi natin masasabi. Okay, so sa DXY naman, si DXY nagsusupport siya doon sa parang start ng ano, ng some sort of breaking point. So but meron akong linya dyan, nakalimutan ko na. Okay, ito. So makikita natin dito, no, puro week up to, then breakout, para siyang stairs, no. Angat siya dito, meron tayong ganyan, o para siyang stairs kumbaga, no. So meron tayo dito stairs. So kailangan natin mag-ingat kasi bumubuo to ng ano, ng bullish market structure si DXY, no. Meron tayong ganyan, at potentially baka makabuo na tayo ditong panibagong foundation kumbaga. So kailangan natin mag-ingat sa DXY kasi kapag nag-pump si DXY, expect natin magkakaroon tayo ng at least correction sa BTC. Laki ng dump na ano, na BTC, 51,300 to kanina, biglang ano. Within 1 minute lang nga tayo, no. Malakas to, no. So ingat tayo sa BTC sa ngayon kasi meron tayo sa shorter time frame na medyo hindi natin masabing ito, no, yung parallel channel natin kanina nagre-retest lang siya, no, hindi siya actually break above, no, some sort of ganyan ang itsura, no, ba yan. Ayusin natin kahit ganyan pa natin, no, mukhang retest to, no, so abang tayo ng some sort of rejection pa ata dito, pero yun nga, meron pa rin tayo ditong some sort of support, pero hindi ko masasabi kung masusupport ba to kasi medyo mataas yung volume niya. Okay? So, yun siguro update natin. Ingat sa trades sa GG's boys.